sa inyo tanan. Welcome again kay ginabiyabi ginamo ng inyong presensya sa lingaga. Happy Mother's Day sa tanan ng mga mothers. Kaga sa silinga tiyon, we will take advantage of this opportunity na wala pang ito formally nakasugod sa itong program by reaching out as to many brothers and sisters, no? In Christ that we have, we will meet and greet them, no? Napakabay ko po tayo sa patindog. We will be singing our welcome song and greeting song, I Love You with the Love of the Lord. Ready? Oh, I love you, sing. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Again. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. With the love of the Lord. Welcome song. There's a welcome. A welcome, there's a Christian welcome. Here, hallelujah, there's a welcome. A welcome, there's a Christian welcome. Again, there's a welcome. A welcome, there's a Christian welcome. Here, hallelujah, there's a welcome, there's a Christian welcome. Pinakamabay ko ang tanan ng mga kautukan natin na nilili, na sagwa, no? Sunod na kita, and we will settle. We will start this worship siningaga pagi sa pag-iwas ng ating na personal, silent, and private prayer. We will be praying that God will prepare us for today's worship service. Ngabuyong kita silently and individually. Ginabalik naman ang pagdayaw sa imo kung pagsimba sa lingaga. Samtang kami ginudiri, may tagipuso ang handa, magdayaw sa imo, magpakataas sa imo nganan. Ino, nagapalapit kami sa imo, nagapangayon kami sa pagtinlo, sa among mga tagipuso na una-una. Agud nga among mga worship, mangin worthy, kag mangin mahamot kino nga pagsimba sa imo tubangan. Pagi sa imo bugay, pagi sa tuwid-tuwid sa balang na Espiritu, tagay kami Ginoo sang grasya, na makasimba kami Ginoo, makadayaw kami sa imo ngalan. Apart sa tanan ng mga worries, apart sa tanan ng Ginoo ng mga trouble, gusto namon Ginoo tagaan ikaw sa special na adlaw sa lingaga, pagi sa pagsimba sa imo bilang isa ka iglesia Ginoo. Salamat sa mga kauturan namon galing diri sa lingaga. Sa pag-ibang Ginoo nagpakari, ikaw magatuloy sa ila. Kag isa pa sa mga kauturan namon hindi makaupod sa amon tungod kay may mga balatian sila Ginoo, kag may mga problema sila. Daputa sila Ginoo sa imo gugma, kag imo Ginoo nga pagkatutom. Daputa Ginoo ilang mga tagipusoon, kag ilang mga lawas kung ilang nabadyan. Tuguti Ginoo, nasa sining adlaw, ikaw lang gid, ang amon ni mayaon tungod kay Dios kanamon, natakos si mayaon. Kag ikaw na nag-deserve sa tanan Ginoo nga pagdayaw, alin sa amon na una ka tagipusoon. Kani bless amon panimbaon sa niaga, this we pray in Jesus' name. Amen. Lingkod kita palihog. Antes kita magpadayon, basahan natin ang Jeremias 51, 46.
medyo malaba na siya nga isa ka kapitulo sa Book of Jeremiah chapter 50. Basahon ko sa sila tanaya. Basahon kong verse 1, kamo sa verse 2, hasta matapos natin ang verse 46, no? Ang pulong sa Ginoo nagambal, amo ini ang gisiling sa Ginoo kay Jeremias, parte sa Babylonia, kag sa katawan sini. Kay salakayon ang Babylonia sa isa ka nasyon halin sa norte, kag mamingaw ini nga lugar. Wala sing may mag-istar diri kay magpalalakyo ang mga tawo kag mga sapat. Ako ang Ginoo na siling sa sanayon. Magapamangkot sila sang dalan pakadto sa Jerusalem, kag magakadto sila didto, kag magahimo sila sang wala si katapusan nga kasugtanan sa akon, kag hindi nila ini pagkalimtan. Gira sa lakay sila sa makakita sa ila, nagasiling ang ila mga kaaway. Nakasalak sila sa Ginoo nga amo ang ila matuod nga palahuwayan. Kag ang paglaom sang ila mga katigulangan, gani wala kita sing salak sa aton pagsalakay sa ila. Kay ipasalakay ko ang Babylonia sa grupo sa gamanan ng mga nasyon alin sa norte. Sa lakayo nila ang Babylonia, kag paagaw nila ini. Matanda sila nga manupana, nga nagapaigo gid sa ila ginapana. Agaw nila ang mga kapagnaran sa Babylonia, para makapagsusubit sila. Ako ang Ginoo ang nagsilisi. Kamu nga katawhan sa Babylonia, ginpanguhaan ninyo sa mga pagkabutang ang katawhan nga akong ginapanagiyahan. Nagakalipay kamo kag nagasinadya, pareho sang bataon nga babayi nga baka sa palahalban, ukol sa kabayo nga nagahiri-hiri. Pero ako'y nagahiri na nasyon, nang hindi lang ako sa pusin sa namin nasyon, ako'y isa ang tungod sa akon kaapig, wala gid sing may mag-istar sa Babylonia, kag mangin mamingaw gid ini nga lugar. Ang tanan nga mag-aagi, maurungan gid kag magapanagutsot tungod sa tanan nga natabo sa sige nga nasyon. Amo mga magpala, magposisyon na kamo sa kanilo sa Babylonia. Tanaan niyo sa magsinggit kamo kontra sa iya tanan nga direksyon. Tanawa, nagsurrender ng Babylonia, nagkalarumpak pa ang iya mga turi, kag nagkalagupa ang iya mga pader. Pagbalos ini sa Ginoo sa iya, gani balusin ninyo siya, kag himua sa iya, ginimo niya sa iban. Mula sa Babylonia ang mga manunano, ang mga kanay, sa mga mabigat sa espada, sa mga away at mapagkakagapa sila sa iya. Ang mga Israelinon, pareho sa mga naglalakta ng mga kardero, nagilagas sa mga leon. Una, gipukob sila sa hari sa Assyria. Pagdayon, gikitkit si ni Haring Nebukadnesar sa Babylonia ang ilang mga tulan. Pero pabalikon ko mga Israelinon sa ilang nasyon. Mangin pareho sila sa mga kardero maghahalap sa Carmel, sa Bashan kag sa mga kabukiran sa Ephraim, kag Gilead, kag mabusogin sila. Sa sinahan yun, hindi na makita ang masala at pagbabatas sa Israel ang Buda, kaya kapawag sila, kumuhin mo ang nagsilisisi. Nagsiling pagid ang Ginoo sa lakayan ninyo ang Meratain, kag ang Tikod,
Pamatya sila kag laglaga si Bugos. Himuang ang tanan nga gisugo ko sa inyo. Ang Babilonia pareho sa martilyo nga nagapandugbok sa mga nasyon. Pero karon nadugmok na ini. Naurungan din ang mga nasyon sa makita nila ang pagkalaglag sa Babilonia. Gibuksan ko ang talaguan sa akon mga armas. Nagipagbuak ko ang mga armas sa akon kaakig. Kaya ako ang Ginoong Diyos na makagagahon. May pagkahimuon sa imo, Babilonia. Pamatya ninyo ang tanan nila ng mga soldado na pareho sa batakon na baka. Ihawan ninyo sila. Kaluluoy sila kay nag-abot ng tion na sinutan sila. Ipatawag ninyo ang mga manugpana sa pagsalakay sa Babilonia. Libutin ninyo ini para wala sing may makapalagyo. Balusin ninyo siya sa iya gihimo. Himuan ninyo sa iya ang iya gihimo sa iban. Kay gikontra niyang Ginoo ang balaan na Dios sa Israel. Ako ang Ginoong Diyos na makagagahong nagsiling na kontra ko ikaw, Babilonia nga bugalon. Nagabot na ang tion na sinutan ko ikaw. Ikaw ang malulod na nagagawin pag wala si may magulit sa pagkakamasin. Sunudo ang iyong mga panagwak at nananagawin sa Diyos. Nagsiling pagin ang Ginoo nga makagagahong, kinadakdaog ang katawan sa Israel kag Juda. Gintihak sila kag gibatayan gid si maayo nga hindi makabalik sa ilang lugar. Ako ang Ginoo nagsiling nga ang espada sa kalaglagan magatugpa sa katawan sa Babilonia, pati sa iya mga opisyal kag mga lamon ng mga tawo. Magatugpa pagid ini sa iya kabayo kag mga karwahe kag sa tanan nga pagpangayaw nga kadampig niya. Kag magaluya sila pareho sa babayi, magatugpa man ini sa iya nga manggad, kag panguhaon ini. Pag-aistara na lang ang Babilonia sa talunan na sapat sa mga hiyina, kag sa mga bukaw. Hindi naging mag-istaliwat ang mga tao dito hasta sano. Subukan nila po ang susunod ng mga malampas sa Pilipinas. Naglalupan ang Babilonia. Dahil ikaw ang may pag-start dito. Ako ang Ginoo ang isinisi. Tanawa, may mga soldado nga nagapadulong halin sa luta sa norte. Isa kagamanan nga nasyon kag madamo ang hari halin sa pinakamalayo na parte sa kalibutan na magakontra sa Babilonia. Ramado sila sa mga mapintas sila sa loob. Ang ilalabot pareho sa mga subalot sa Napalitaan ini sa hari sa Babilonia kaya nagapalumuy-puy ang iya mga kamot. Kadlok kakasakit ang iya na batyagan, pareho sang nagpagpasakit sa babae na manugpata. Sa lakayon kundi ang Babilonia, pareho sa
Gani pamatii ang ginaplano ko ngay muon kontra sa Babylonia. Bisan ng ilang mga kabataan bihagon, ang ilang duta malaglag. Dunganta, 46, begin. Sa puwerte ng pagkalaglag sa Babylonia, magkataykog ang duta. Kag ang ilang paghinili, mabataan sa iban ng mga nasyon. Ang Ginoo makamayo sa iyapulong, kalaba, isang kapitulo nga gindedicate sa nasyon na Babylonia o Babylon. Sa subong at iyon, ang only lang nag-remind sa akon sa Babylonia, ang Hanging Gardens of Babylon, isa sa mga ancient wonders of the world. Nasa tiyon nga ang mga tao, wala pa nakadiscovery sa kung ano-ano to, na teknolohiya, sila may harap na modern nga garden. Kaga dako nga struktura na makonsider na fit sa engineering, no? So, mga utod sa Ginoo, ang ini nga pulong, ang ini nga kapitulo, ang pulong sa Ginoo, nagabal ini sa isa ka prophetic message sa Ginoo about sa Babylon. Kung kisa ako na ikaw ay ibutang sa Ginoo in power, kag ang imo power na sobra nakadako, kaga hindi ka mamati sa Ginoo, mag-aabot ang tion nga wala ka na ginakadlukan. At one time, Babylon was one of the greatest powers sa ancient world, no? Ancient times. So wala na nagapamati sa Ginoo kag gindaw-daog di man katawan sa Ginoo. Ang Ginoo mismo nag-deliver sa iya nga judgment, no? Kag amo man sa aton, amo na lesson pala nga ma-learn naton. Nako nang Ginoo na gani mag-put down sa mga mighty, sigurado gid madagdag kagid o matumba kagid. So ang tanan galit nga sa aton na sa Ginoo kag wala isang dapat nga ipabugal na sa aton. So magpadayon kita siningaga sa atong pagsimba. Pagi sa pagkanta sa kalantahon o worship the King. Ready? Sing! Pagsimba unta, haring langit nun, kag magaang pa sa iyang Sabi hapon, tudo sabi maya, kapatayang nato. Isugin nato, kagamanan niya, ang iyang lugar, at unig ang atong dungan basahon ang atong pagtulungan, confession of beliefs. Ready, begin. Bilang mga sumulunod ni Kristo Jesus, kita nagatipon sa pagsimba at pagtuan sa atong pinatuuan. Kita nagatuo ang Biblia sa iyang original na pagsulat. Iginawas ang Diyos ang kabilugan sini kag taksa kapulong. Ini ang sunundan sa atong pagtuo kag ginawi. Kita nagatuo sa isa ka Diyos, ang manulugas ang langit kag luta. Bisan isa ang Diyos, ini may tatlo ka persona, ang Diyos na Amay, Diyos na Anak,
kagang Diyos na Espiritu Santo. Kasi Ginoo Kristo, anak sang Diyos, na bata paagi sa Espiritu Santo, kag natawo sa isa ka ulay. Nagkabuhi siya sa putli, napatay kag nabanahaw. Nagkayat sa iyalawas langit. Kag magakakriniwan sa pagsubmit sa iyang mga tumulo, kag magatukod sa iyang ginalian. Kita nagatuo ang balaan na Espiritu Diyos, pareho sa Diyos na may, kag Diyos na anak, kag parehas ang ila kinaiya. Kita nagatuo na ang tao gitugasan Diyos, kag wala kagalin sa iba ng klase sa kabuhi. Bukod siya na nagpakasala at nakulinan, karon ang tao nakasasala sa kinaiya at sa paginawi. Kita nagatuo na ang kaluwasan sa mga makasasala, malin sa Diyos, bangod lang sa pagkain. Kag natabo, bangod lamang sa pagpatunga sa anak sa Diyos, hindi bangod sa maayong buhat o pumiliyon. Kita nagatuo sa lokal na iglesia, at sa pagkabilugan na iglesia na amo ang lawas ni Kristo. Kita nagatuo na ang pagtugmaw, amo ka isa ang pagsalong sa tumulo o sa tubig, sa ngalan sa Amay, Anak at Espiritu Santo, bilang pag-isa kay Kristo sa iyang kamatayon, lubong kang pagkabanaw, hindi para sa kaluwasan sa tao. Kita nagatuo ang balaan ng panyapon sa pagtundog sa kamatayon ni Kristo, tugtog sa iya pagbalik ni Juan. Kita nagatuo sa lawas nun ng pagkabanaw sa mga matarong kang mga di matarong. Ang mga nagtuo kay Kristo, abuhin sa walay katapusan sa presensya sa Diyos. Ang walang pagtuo sa walay katapusan na sino. Kita nagatuo ang tagsa katumulo dapat magkabuhi para sa Diyos kag napahain sa kalibutan. Sa huli, sa balaan ng Espiritu, dapat maglakat sa Kristohanon ng ugma kag pagkabalaan. Kita nagatuo na si Kristo nagsugo sa simbahan na maglakat kag maghimo ang itutunan sa bugos nga kalibutan. Kita nagatuo na ang pinakamaayo na mahimo sa atong kaugalingon, amo pagpalangga sa Dios labaw sa tanan, kag ang pinakamaayo mahimo sa iban, amo pagpalanggaon ang Dios labaw sa tanan. Kabay nga mangin kabayan, di sa aton nga kabuhi, aton nga pagtulungan, no? Ang subalay sa aton pagtulungan. Kataon natin isa pagkakanta, hindi ninyo magamita ang ngalan sa Ginoo ng Diyos sa wala sa pulos, kaya ko Ginoo magasilot ng isang sino na magagamit sa aking ngalan sa wala sa pulos. Dala ang ngalan ni Jesus. Ready? Ready? Sing. Dala ang ngalan ni Jesus, anak na masulot ko. Magamatang siyang kalipay sa kanan bukalan mo. Kanan
para sa pagpamati sa iyang tulong. May nga sa tanan, kumusta ka mo? Election time naman. Ambot pabuto pa ka mo? May mga nagasiling mo nagyapon, hindi ko magbuto. May gambal na, ina, o mga bagpong aguya, pero daan na buhaya, no? O kung masalita, what's the use? Nga mabuto-buto pa ako. Kung kasi ka pa saan gusto ko yung magbuto. Pero sino akong butuhon? Na wala akong pilihan. Well, ang Bible, may guidelines nila. Especially sa aton nga pagpili sa aton nga kandidato. I know hindi nato niriya practice nga mag-endorse ko kita. Pero I think na nakabagay nga ma-remind kita sa prinsipyo sa Bible regarding sa pagpili sa mga masunod nga leader sa aton nga nasyon. Ano ka namin, ang Bible may sabat bigali sa tanan naton nga mga sa tanan naton ng mga concerns sa atin. Together, pasahon naton ang guidelines sa ginhatag sa Ginoo. Dali sa 1 Peter chapter 2 verses 13 to 17. Actually, initially sulat ni Apostle Paul sa mga Kristohanon nga nagapalalagyo during that time because of persecution. Okay, lain man po ako teksto sa una, pero the principle makakuha kita. 1 Peter chapter 2 verses 13 to 17. Ready? Begin. Be subject for the Lord's sake every human institution, whether it be to the emperor as supreme or to governors as sent by him, to punish those who do evil and to praise those who do good. For this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor everyone. Pag-pray kita ni Father, thank you with siniada nga together maka-worship kami sa imo at makapamati Ginoo sa imo pulong. Nag-pray kami as we vote tomorrow sa posisyon ang sunod na leader sa among nga nasyon. Nag-pray kami for peace. Nag-pray kami Ginoo ang will mo gid mahimo. And then pray kami Ginoo nga madayaw palangkit as we go to the precincts tomorrow and hope. So Lord, dear Holy Spirit, speak to us in Jesus' name. Amen. Nga mabuto kita. So kung sa ato nabasa dito sa 1 Peter chapter 2, because first of all, voting is part of our submission to government. Silindiran sa 1 Peter chapter 2 verse 13, be subject. Ang word na subject actually is a military term, meaning to arrange in military fashion under the commander or to put
oneself in attitude of submission. But when we allow ourselves to submit, hindi nga sila kita masubmit kundi mapasubmit kita kag sinoy na for the Lord's sake. Ang word na sake is through or by, because of. So ang Ginoo amo ang channel. Sila niya mapaidalong ka mo sa gobyerno paagi sa Ginoo o kung bangod sa Ginoo. Tiyan mo man din sa aton, no? Whatever we do it heartily for the Lord. Whatever we do all to the glory of God. Di sa aton pagbuto, no, bangod kay para ini sa Ginoo. Para ini sa Ginoo. And that is why sila niya to every human institution. No? So, magsing institution, creation of man. And ang government, of course, create man sa Ginoo, ang tao nag-ubraman siya. But anyway, siya ang tanan-tanan nga ini, no? Especially whether it be the emperor as supreme. Okay, wala man kita emperor subo. No? Promote sila kita dara mo na national government. No? Sa bilog nga Pilipinas, kung national election man na, mapasakop ka mo. O kung mandog man na sa presidente, magpasakop ka mo. Kaya very interesting because during that time, ang leader nila si Nero. Ang ilang emperor naga-penalize sa ila, no? Naga-persecute sa ila. Pero siling yapon sa Ginoo, siling yapon ni Peter, siya mapaidalog ka mo. Kasi nga hindi lang sa emperor, kundi even to governors. Kung sa ato ni local government. It could be the provincial governor, it could be ang mayor, ang makasilimang po barangay kapitan, o barangay officials. Kung natawon natin, kung hindi kita mo pasakop, kabudlay. Kapriyos mo na lang nga hindi ka mapasakop kay tatay mo. Kay feeling mo, ang muning ginambran ni tatay mo. Kung kabudlay, magdilini. Hindi man tanan-tanan maribildi kag tanan-tanan kay mapriso ka man. Pero ang attitude siling niya, mapasakop lang kamo sa gobyerno. Kay siling nila because they are siling niya agents of God. Ang pagbuto is God's way of choosing His agent. Siling niya as sent by Him. Yan mo na dali, no? Sa una ito yan, wala siyang choice. Might is right, pero Ginoo gyapon ang nag-choose. No? Monarchy. Sa Philippines, lain naman. Kuwan kita yan, eleksyon. Ang purpose niya siniya mo ini, to punish those who do evil. Ang masika punish, to put justice. Means to give justice to someone who has been wronged. Imagine mo kung wala sa gobyerno, wala sa pulis, kay hindi ka gusto sa gobyerno, kay unbeliever, imagine mo wala pulis, chaos ang mata po. And also to praise those who do good. Refers to commendable things, that which is worthy of applause and commendation. Minsan hindi man perfect ang gobyerno, pero ang gobyerno nag-sweldo siya. Nag-obra sa dalan. May iban man giti ang gobyerno nga 10% na lang ang bilhin sa kwan, pero wala tawon mo, at the end of the day, importante may dalan. Bukman ang nasa sa Ginoo.
Pero it is not up for us to go against. Kaya generally, mas maayon na lang ang may gobyerno sa sawan. Ang una lang, magsulot ako sa ano lang, panumdum ako, how is it to live in a communist country? Hindi nagkatumang kamo sa communist country, ito sa Vietnam. Wala ka to, sorry, kitawara ako. Wrong spelling, wrong. Malakat kita to. Pero sa totoo, kato ka sa Vietnam, si Manang Shubi, ganyan to. Or ba sila ito, Cambodia, authoritarian na regime. Magkato ka dito. Okay naman. Kato. Imagine mo wala. Isa ba sila ka pa Myanmar? May gira dito. Pero mas mayong ihapon nga may gobyerno. Why? Because ang gobyerno nag-aakal siya sa border. Kaya mas ikaw kaya kami ang mga Kristiyano, wala kami kaya amon nga ginasunod na ginoo. Ang Bible lang yan. Kaya yung Bible dapat hindi mo masunod. Pero whether we like it or not, hindi man na sila perfectoged, makasasala man sila, corrupt man sila, but at the end of the day, better na lang ang kanila. Because the government is there, at least may court system kita. And of course, may pasweldo, may dalan, that is still good. Kaya mo nang hambal ni Juan, ni sa Ginoo, as expressed by Daniel, saying, "Blessed be the name of God forever and ever, to whom belong wisdom and might. He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings." Masiling man kita nga, ini siya, why I believe the king, again allow sa Ginoo, to assure kita ni Daniel, nga ang Ginoo sa iya lang ideya na belong ang wisdom and might. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Nagambal man siya ganit, si Jeremiah nagambal siya, "I have given all these lands to the hands of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant." Sino na si Nebuchadnezzar? King siya sa Babylon, na nagpiagdi sa Israel. Di mo sa Ginoo, mga Israelites di, nga agin alaw ni mo, ipiyadiyon ni Juan, ni Nebuchadnezzar, unbeliever man na, sila Ginoo, hindi ako, servant ko na siya, sila na mabakol sa inyo. I have given him also the beasts of the field to serve him. All the nations shall serve him, and his sons and his grandson, until the time of his own land comes. Then many nations and great kings shall make him their slaves. Nga pro may chimpo, ina sila. Amot pila sa inyo, nag-pray na, hindi mo inabuli kami sa China, sa West Philippine Sea. Mga servants ko na sila. Pero may mga chimpo. Verse 8, "But if any nation or kingdom will not serve this Nebuchadnezzar, king of Babylon, and put its neck under the yoke of the king of Babylon, I will punish that nation with the sword, with famine, with pestilence, declares the Lord, until I have consumed it by his hand." So do not listen to your prophets, your diviners, your dreamers, your fortune tellers, or your sorcerers, who are saying to you, "You shall not serve the king of Babylon." For it is a lie that they are prophesying to you, with the result that you will be removed from your land.
and I will drive you out, and you will perish. But any nation that will bring its neck under the yoke of the king of Babylon and serve him, I will live on its own land, to work it and dwell there, declares the Lord. Kung silingon, kung ang Ginoo may kinaproseso sa nasyon, we have to cooperate. Just like ang mga Israelites, inambalan sila dito, hindi na kamo magbako sa Babylon. Kay agent ko lang sila. So ano pa? After sa election, isang one vote lang na ang diferensya or puka. Galing kay ang daog. Or kalahay, pag hindi na lang ng daog ka lang sa plus coin, kagin mo na. Pero yung speed ka mo, 1,222 votes. Wala agad, parehos din ka mo. Tapos dito coin lang, kaya mo magiging na. Kung natawin mo, diri, silang Ginoo, paidalo ka. Because they are God's agents or servants to put justice and provide good. Kaya mo na nga ba niya tayo, this is the will of God. Amo ini ang desire sa Ginoo. Ang word pala nga will generally speaks of the result of what one has decided. Refers to a wish, a strong desire, and the willing of some event. Amo ni ang handog sa Ginoo. Nga nagapaidalong kita sa aton nga gobyerno. Kasi niya kung ubrahon mo na by doing good, sila niya na, you should put to silence the ignorance of foolish people. If you do good to others, sila niya, a word na silence, they speak often to speak of muscling an animal. Tabunan ng bakbak. The idea is to stop one's mouth so as to silence them, to make them speechless and to reduce them to silence. Usually, may mga Kristohanon na tamaan ka opinionated. At kung kaisa ka, post pag kita sa media, kawayon nato ng ato gobyerno. Intagaan niya rason nga isyuan ikaw sa sining ignorant and foolish people. Yan yung ignorant ni. Ang word silingon without knowledge. Hindi na nakalin ang word na agnostic. Not being acquainted with something. Ang foolish na describes one not employing their understanding, particularly the practical aspect matters. No, they are senseless and wise, inconsiderate and foolish. But ang isa ito yung mga isa kapalaan, ang mga inaangkwan, ang ignorant, ang foolish yan, hindi ka malo mag-apply. At siguro sa ako man ay no nga kanamo kita sa mga kandidato nga wala na namihan. Pero sa imo na lang na. Especially kung mga tao na sa gobyerno, hindi kita sa agad kahambal. Especially kung wala man nato makita. No? You know, kaysa pulo pa utwas malang ato ng mga Muslim, pero may iba nila kapriso. Kay in the peak sa imo nga pasyon, nakahambal ikaw. Like bilos galing na hambal mo o kung ano na gani ng cyber libel. Especially subong. Imagine mo ba lang was ka, mo kasi na kasi kumbinsido agad, kaya na-recordan ito. Tapos pagka Sunday na kuhan ka pa, nagwali ka pa sa music mo.
Isili niya, kung kamo mga Kristohano, let us be submissive. So that, bisan na yung mga tao na wala ka muwang-muwang or hindi ka balo mag-apply sa wisdom, wala din sila kaya makita sa akin. Personally sa akon, pwede kita kakampi. Pero hindi kita kahambal against. Especially sa mga putang na hindi man kita sigurado. Wala kita sa first hand. Kaya hindi ang ina ang will sa Diyos. So kung yung gahalog lang kita, ginaubra naton, ginahambal naton ng ang dapat, why na naton ginapasubrahan, why na naton ginaibanan, siling niya. Bisa naman ano pa da, bisa mabuwang-buwang pa da, wala git sa may malaking na makita sa iyo. No one can destroy us. Di siling niya diri, sundon nila ay kabudlay kung nagapinagusto sila na duwag lang sa Book of Judges 17:6. In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes. Sabi niya, kabudlay. Kung pinagusto na kita, people will always have something to accuse us of. Sa aton, kung may accuse na sila tanin sa aton, kaya muna ikinsirat na sila kay Jesus. Siling niya, ano na siya magsiling subject ka mapa-esklabo ka. Live as people who are free. Sakto man kit. Kung wala ka mula sa malaking na ginahin mo, except siguro kung bawalan ka sa imo pag-alagdan sa Ginoo, you are free. Hindi mo na pag-ibuntang ang imo kong galimon sa kompromiso. May mga tao, hindi na namihan, sa mga Kristohano, kung namihan, gina sila yung mga garit-garit, inablang butang i-post din nila ang boundary. Kaya mo na damo kaso. Damo kontra. Hindi. Dapat wala ka mo kontra, you live us free. Kabudlay man git, sa passionate yung gitla kayo, kung ano-ano lang kung ginahambal mo. Sa uli, ang mga ginakusar mo sa hindi mo, mawiyak ka. Yung pakadto siya, napagagpog ka. Isiling niya, live as people who are free. Isiling niya, not using your freedom as cover up for evil. Siling niya, pero hindi. But living as servants of God. Alam niyo? Siling niya, kung free ikaw, kung hindi ka na magsagad ka kung ano-ano dito, focus yourself sa buluhaton ng Diyos. Ang nasubuan na ako kay kanabo ka kaysa sa mga Kristohano, grabe, sa politika, sa aga, istoryahon mo. Tanan ng affairs ni Mayor, ni Vice Mayor, pati sa kwan, pati mga sekretaryo, tanan balaan niya. Kung pa makutol mo sa Bible, wala, nabalaan. Hindi nga nasagal mo kakomplikaron yung mga buti. Be servants of God. Hindi ko na mo sila, bisan diin ka sumo, magbad ka, tanan, migo mo, tudlok mo sila sa Ginoo. Now, does it mean itolerar lang natin ang evilness sa ano kung kasi ang ako yung isilig mo ini. Kung may ebidensya ka, uprahon mo na. Kung wala ka man ang ebidensya, nung may kasagad ka, sugaw-sugaw. So for example, kung obra ka sa gobyerno, pag nakita niyo mo nga hindi mo, you stand.
Sakto? Kung isugid mo lang to sa pakaisa, ikuan, sa pakaduwa, sa pakatatlo, pakaapat, no mga ikasintudyes na nga napasa sa imo, hindi ka na lang mag-comment. Why? Kasi wala ka man di kabalo ko na mo. Kutso-kutso man lang to, tingnan mo, mahambal mo, hindi galian mo. Nag-change na, no? Eh, isang tanong to, si Ramon, so Ramona na, naglain na ang ngalan. Kasi abinin mo ang moment ko. Kapit pa sa may mga ngalan niya pala Rias. Sakto? Magsiling kang Mike, si Mike na taga Mayor's Office, si Mike na taga Diri, si Mike, it's up. Isilin yan, be free. Live as servants of God. Kung nagaling sa Apostle Paul, after yung nagsalit siya na nakalan na atong kabuhi sa Ginoo, ang hambal niya, let every person be subject to governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not terror to good conduct, but to bad. Now, would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval. For he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Therefore, one must be in subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Pay to all what is owed to them. Taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. Yatiyan mo na. Ang gobyerno, agent ka sa Ginoo, so paidalog ka mo, kung kinangla ka mo ng tax, bayad ka mo, respetuhin mo sila, kag i-honor mo sila. Di masig ka, Pastor, okay na, bilhin ako. Di mabuto na ko ba? Sino ako butoon? Butuhan niyo si who will we choose? Ari ang prinsipyo. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Actually, sa pagwali na ako sini sa First Timothy, sa First Peter, nang ginhampal nato ini, na ini nga ginhampal ni Peter, this is the limitations to our submission sa government. So for example, nakambag kita nga honor everyone. First to sa mga midwives sa time ni Moses. Bangon ka, nisugo sila sa ngari nga pamatyon, first para sa Ilaya, ang mga bata, precious na sa Ginoo. Ano ba? Wala nila din follow. Sakto? Number 2, love the brotherhood. Pinumdum ka mo nga si Rahab dito sa dito sa Jericho. Nagambal ang gobyerno nga pagita ato may mga espiya diri. Pero wala sila report ni Rahab nga kay isa sa limitation mo ini love the brotherhood. Talungan mo. Kung may gobyerno ang gusto magguba sa ato, we have to protect the brotherhood. Yung magsalin nga, ay, ang report ko, kung diin kami kasimba, ay suko sa Ginoo, magpa-under. Love the brotherhood. And then, fear God. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, Irambalan sila nga, dali-lagid simba lang kamo once or twice or thrice. Ay, silipin siya. Yung mahal na hari, sige, bisan mapatay pa kami. Deliver up, bisan surugol pa kami. I-deliver kami na sa ngabang Ginoo. Pero kung hindi pa manyak kami pag i-deliver, okay lang.
So, amo ini ang honor dayon the emperor. Now, how about sa candidate? So, first of all, amo ini ang aton nga prinsipyo. Ipamangkot mo sa imo pagalingon. Ang kandidato ay nag-honor sa value sa mga tao. Nag-respeto sa tao. But sa limon, kasi pala racist. o kung tekna mo sa kwarta, nagpamigos mga tao, or probably corrupt. Natawa mo, ini nga kandidato nga butuhon kung does he honor everyone? I think amon ang pinaka-basic. So whether hindi man siya Kristohanon or Kristohanon, masiling ka, basically ang ako nga butuhon is that somebody who honors everyone. May kabudlay mo daw siya lang niya, siya lang niya ang honor perfect. So kung hindi amuhin na ang imong kandidato, hindi na lang mabutuhan. Number 2, love the brotherhood. Na para sa akon, pagtuon, ang maning pasyon na hindi siya ka-honor sa tanan, pero ini kung paligos pala ko sila, pero ano ang relasyon natin sa iya? Kasi base may sabi ko sa kandidato nga ga-honor everyone, kung ini siya namin yung relasyon sa aton. That's all. Ano na paluwag sini? Nag-bulik, nag-operar, they're the friends, hindi man siya posibleng Kristohanon, but they are our friends. Sakto? Kung may mga patigayo ng simbahan, kay kinangan bilang pumuluyo, kinabuligan naman ta. Sakto? Kung sa aton mga activities, arak man siya. Imagine mo, honor everyone, tapos, nigo pagid naton, kundi, gwapo pagid. Matuwa, masisin mo siya, gwapo. Kaya ikatatlo ang may fear God. Magsilikon, Kristohanon siya. Ang kabuhi niya, makita mo din ang Ginoo. The more pagkikapiliwan mo. Kagamo na dayon, that is the person that you will honor. Amuin na ang person na imo nga ibuto. So, natawon mo anay, ano yung tao ni, yung kandidato ni, para magiging siya sa tao o para magiging siya sa iyo. Number 2, ano ang mga relasyon sa ila, sa simbahan. O ikatatlo, Kristohanon ni siya. So, bisan Kristohanon na siya, pero wala siya ka-honor sa tanan. Kaya kinapuntay ko sa tanan. Kasi ito daw hindi gilihan mo. So, natawang malagi nila, ang malagi ng tatlo. Ang Kristohanon, pero ang pinaka-foundational nila, honor everyone. So, bisan ari na di siya, mayo siya sa aton, pero sa iba ng mga tao, kapinta sa iya, daw hindi man ina namin. Sakto? Tiniguhay lang tayo Sakto? So mga utot, no? Panglistahan nyo na. It's like later, we must obey God rather than so honor everyone, love the brotherhood, fear God. That is honor God. Okay, remind kita ni Titus niya, ni Apostle Paul through Titus niya, remind them to be submissive to the authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling,
to be gentle, and to show perfect courtesy to all people. Speak evil of no one. It was my election, pero speak evil of no one. Do not quarrel. Always be gentle. Kaya na niya, perfect courtesy towards all people. Pero kung may pinaka-importante pakita ng obrahon sa suko, before the election, sila ni Titus, ni Apostle Paul kay Timothy, first of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, thanksgiving be made to all people, especially sa kings and all who are in high position, that we may lead a peaceful and quiet, peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. For this is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of truth. Sige pa kamuyong kita. Especially sa atong magabutuhon. Ang ato nang ikinahandog na tanit nga magakabuhin kita, no, alamin, peaceful, quiet life, godly, and dignified in every way. So mga utod, amoy na ang panundong ng pastor nyo sa inyo. As you go to the precinct, nabutuhan ninyo, ano to gani? Honor everyone. Ano gani? Love the brotherhood, fear God, and honor the emperor, honor the. And then natin ini, voting is not only our right, it is right with God. Ang pagbuto, hindi lang na atong eleksyon. Hindi na siya gusto gate sa atong eleksyon. So I hope sa inyo nga nakaparehistro, nabuto ka mo, hindi nyo pagkalimtan si Kwan, no? Nakawala na. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the brotherhood. Vote for this person. Vote for this person. Amen? Sige, dira na kita na yan. Pray kita. Father God, thank you sa siningagan. Thank you sa namin na reminder, especially as we go and vote. Indeed, Lord, kamubutuan mo git nga mag-participate kami. So Lord, pray din kami, amay, nga ang pinaka namin ni Ginoong leader ang mong ihatag nito sa akin. For sure, they are your agents, ikabay pa Ginoo pa, anuman ang mga resulta, magpapaindaro ka. So Lord, thank you, Gid, pabori kami kay Ginoo nga sa imong bugay na i-affirm din kami when we do the right thing. So Lord, please, taluyi ang among nga nasyon, in Jesus' name, Amen. Thank you again, Pastor. Let us pray for more righteous and godly leaders. Sige on, mayroon kita kay Gionan na magpalik sa Ginoo sa ating mga dublot, kaya ating offering, pangabayon ng ating mga men, magkakuha sini, kaga, before kita magkuha sa ating dulad, kaga, offering, pangabayon ko si Dr. Dichil Mabayon. Lord, salamat Ginoo sa siningagawin natin mo sa amin. Salamat Ginoo sa padayon nimo nga katuto sa tagsa sa among kabuhi. Even sa tion, Lord, nga kami hindi matutong sa tubangan mo. Salamat, Lord, sa imong pagsustain ka paghatag sa kabakod, kabaskog sa pagpadayon Ginoo sa pag-provide sa among makinahanglan sa matagadlaw katanan through our jobs, through our income sources. Kag bisan pa Lord sa ikay lawas ang pangatag nimo sa amon.
Let it be, Father, na pagtani ang amon nga pagbalik sa imong mga bahin, maging form sa amon nga worship kapag tayo pagbalik sa imong sang huwag na pagpasalamat, because all of these things are coming from you, and we ought to give this back because we wish to worship and honor you, Father. Salamat, Ginoo, sa inyong opportunity kakahilan ginatag mo sa amin. These things we pray in Jesus' name. Amen. Today is Mother's Day. Salamat sa mga nanay. Amugin nila ang una naton nga kwan. Wala sa buwak sa kalibutan. Ang aton nga mga nanay. So, and with that, we will listen to a special number na ihatag sa mga bata. Bata, basta may kumano sa edad. Mga bata, they will sing for their mom. So, makabayon ko tayo ng mga moms kung hindi nakakoy sa inyo. No? Please stand as parang matulog yung gate ang mga bata sa mga saba to sing for you. Okay? Kids, out. Dali ka mo. Ay, nadula na. Ano? Dali na kung hindi kayo ma-practice na ako. Okay, mga bayo nato dahil ang mga nanay to please stand as they look at, sige mga nanay, please stand. Propon ka ako sa imo, hindi na ako mungkin doon. Ang sana kung kamot lang.
Okay, thank you. May gift kami sa mga nanay. Kat wala ka mo diri. O, mga bata. Sige. Kanto ka mo di please sa una. And so I can pray for you. Okay lang. Okay, mga bata, layas na ako. Malalay naman. Happy birthday, Nanita. Happy birthday. Sige, mag-pray kita sa mga nanay. Mothers, is Lola pa? Mga nanay. Okay, thank you, Gil. Mag-pray kita. Sige, mag-pray kita sa mga nanay. Let us pray, Father. Thank you, Gil, sa mga nanay namon. Nga ginhatag mo sa amon. Thank you, Gil, nga nang gin-bless mo kami. Kabay pa nga palawigon mo pag ginigila kabuti so that they can be an encouragement, an inspiration, and a reminder sa faithfulness ang Ginoo sa amin. So Lord, pag-aapagin ang mga nanay, especially nga yuhon mo sila kung may mga sakit-sakit, i-strengthen mo sila, kaya ang gladness ihatag mo lang din sa ila sa iya. Dear Holy Spirit, ng pabungahan, ginanila kabuti. Sa bunga na ikaw lang din ang makahatag. Nagkabay pag Ginoo nga nadayo pag-gin sa ila kabuti as they continue their journey sa sininga kalibutan. So thank you, Gid. This we ask in Jesus' name. Amen. Happy Mother's Day! Yay! May kagkakira ako. Sunod-sunod lang ako. Kayo namin man dito. Surprise na. Part na sa surprise. Nakakanta ka mo. My start with a
prizes, no? Sige lang. Thank you, Git. Salamat mga nanay. Papakanta ito mga nanay, ha? And sa would-be mga mothers man, so may mga pilalat din naman noon. It will be an encouragement, Git, to see you. So bearing children and molding them sa Sampay Balo, welcome. Kung may mga bisita kita diri, wala? So welcome lang kag amay mga worship, schedules, prayer, mga prayer times, kag Bible studies, prayer meeting, no? Kag padayon na to sa aton nga project. Please, sa inyo nga wala pa nakahatag sa inyo nga missions, pledges, no? Nang kay kanang Shubi, no? So, namin din nga help ka mo support sa aton na missions, no? So, please, namin din nga uligan nato ng aton na missions. Okay, please? Okay. The song may BBS kita sa next Monday. BBS clinic and seminar. So, sa tanan na gusto mag-teach or mag-bully. May youth camp sa May 21 to 23. I think 750 ang 700 lang? Technically, gatulong 750 man. Okay. Sa mga young people natin, no, high school, college, may youth camp, to encourage ka mo mag-join. Brato lang, no? 700 pesos. No? Apusa na kay nanay nyo, kay tatay nyo. No? Pero kung wala ka mo 700, si Manang Angel ang mabayad sa iyo. No? So, basta kamo nga taga diri sa church, na we really desire na mag-aral dito kung wala sa absent. No, I know sometimes life is hard, but that is not a reason hindi ka mo mag-join. No? So, kung may 700 si nanay nyo, upod-gid ka mo. Kung wala 700 si nanay nyo, upod-gid ka mo. No? Kaya talagsa lang yung bagyang people, hindi nyo na mabalik ang inyong hindi nyo na mabalik ang inyong inyong igad. Okay? No? So please join. Nyari na rin BBS classes, no? Sa 26 to 28. Kag may renowned teachers. Kung teacher ka, please join renowned for teachers sa May 31. Padayon lang ang Children's Ministry at Sunday School sa atin ng church. So, again, Happy Mother's Day. God, let us pray for our country as we go and vote tomorrow. Balik tayo sa atin para sa closing song, kataw natin ang constantly abiding, pabiling yapon. Kag wala man ninyo, ginbato ng iyang ulong, tungod kay wala ka mong nagapati sa akon na iya ni padala. Ginatun-an ninyo si maayo ang kasulatan, kaya naguna-una ka mo nga sa sining paagi, mangko ninyo ang kabuhi na wala sing katapusan. Ang kasulatan mismo, nagapamatuod parte sa akon. 1, 5, patay unsur, tutod, patay 20. Kataon natin ang kanta ng pabiling yapon. Isang kasisitan, malikot sa
Magtatakop kita sa pagpamuyo kung pwede sa error. Yes, Lord. Kabay pa magpadayon na din kami sa pagpabilin sa imo. Especially, Father, sa mga challenges sa aming kabuki, sa gobyerno, nag-iwan man sa amon man mga relasyon sa mga tao sa palibot namin. May pa, Father, na gamahan kami sa banal na Espiritu, agod nga sa tanan nga tinion, ikaw lang din ang madayo. So Lord, again, we pray kami sa mga nanay, nagkabay pang nalungan mo din sila. Iban man sa mga tatay, sa pugos ng palimalay, na tanan-tanan kami magasiling, as for me and my house, we will serve the Lord. Karon ang bugma sa Diyos na may, ang bugay sa Diyos na nagang pakikambit sa balaan ng Espiritu, mangin sa aton, karon tugtog sa walay katugtuban, kabay pa.